Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, 36 na minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, unang araw sa buwan ng Mayo, taong 2026. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad, 1350, ang UNTP Radio. Ako naman po si Bernard Dalis. Good morning sa inyong dalawa, amigo Sherwin Kulubong at Bernard Dadis. Good morning. Ang bilis ng araw, Mayo na. Unang araw sa buwan ng Mayo. Mayo na. Holiday, siyempre, ang May 1. Holiday. Mayroon akong reminder doon sa ating mga kababayan. Doon sa ating mga kababayan, ngayong araw na ito, ang tanggapan ng gobyerno, ala pong pasok. Baka may mga transaction kayo, alang pasok ngayon. At the same time, gusto rin natin mag-remind sa ating mga kababayan, suspended po ang number coding ngayon. Yun. Mamaya po, antabayanan nyo ang iba pang mga balita. At this point, simulan na natin agad ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Sa pagdiriwang ng Labor Day ngayong May 1, sabay na isasagawa ng Department of Labor and Employment ang nationwide job fair sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Ayon sa DOLE, aabot sa nasa 1,900 na mga bakanteng posisyon ang pwedeng applyan ng mga kababayan nating naghahanap ng trabaho, habang nasa mahigit 2,200 na mga employer ang makikisa sa job fair. Kabilang sa mga trabahong iaalok ang wholesale and retail, manufacturing, construction, business process outsourcing o BPO, gayon din ang accommodation at food services. Pinapayuhan ang mga aplikante na magdala ng maraming kopya ng kanilang resume upang mas maraming employer ang maaari nilang pagpasahan ng aplikasyon. Para sa kompletong listahan ng mga itinalagang job fair sites, maaring i-check ang official Facebook page ng DOLE. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay na balita, para naman po sa ating mga kababayan na nagnanais na makapagtrabaho sa ibang bansa. Sabay ring isasagawa ngayong araw ng Department of Migrant Workers ang Overseas Mega Job Fair, kung saan naabot sa nasa 3,400 na mga trabaho sa abroad ang pwedeng applyan ng mga interesadong aplikante. Gaganapin ang Overseas Mega Job Fair mamaya sa Robinsons Galleria, Ortigas Center, Quezon City. Mag-uumpisa ito ng alas 10 ng umaga at tatagal hanggang alas 4 ng hapon. Layunin ng Overseas Job Fair na masiguro na pawang mga legal, ligtas at disente ang mga trabahong iniaalok sa ibang bansa. Kasama sa mga hinihikayat ng DMW na mag-apply ang mga umuwing overseas Filipino workers kamakailan bunsod ng kaguluhan sa Middle East. 12 licensed recruitment agencies ang lalahok sa job fair, kabilang na ang mga bansa gaya ng Amerika, New Zealand, Australia, Japan, Croatia, Slovakia, Lithuania, Czech Republic, Guam, Papua New Guinea at iba pang international vessels. Ang mga interesadong aplikante ay pinapayuhan na magparehistro online sa link na makikita sa Facebook post ng DMW. Hataw Balita ngayon. Ayan, maganda yan, Ani. Yes! Maganda yung mga balita nating nauna na ito para dun sa mga naghahanap ng trabaho. That's correct. Dahil nationwide today, meron tayong job fair, ano? At kasabay ron, Bernard, yung sa abroad, maaari na rin. Yes, okay. Sinasabi niya mayroon 2,000 na mga employer. At doon sa mga walang trabaho, like for example, ang target mo ay BPO, o mayroon. Nasa construction, mayroon din. So samantalahin nila, and we want to remind them na magdala kayo ng maraming resume. Oo.
Hindi lang yan sa Metro Manila, since nationwide, yan po ay magaganap sa iba't ibang lugar sa bansa. Basta check nyo lang po yung Facebook page ng inyong LGU at ng regional, provincial DOLE website. Yan makikita natin. Pati yung mga dapat ihanda. Mas maganda kapag nag-require po sila ng ito, kailangan magdala ng ganito, lagi kayong magdadala ng mas marami. Mas marami, sabi nga ng mga nakakausap natin before, na nag-field tayo, sabi nila, ang dami kong dinala talagang kopya ng resume ko. Dami akong ginalang kopya para marami akong applyan. Saka yung pagiging positive, pagka hindi ka nang tanggap doon sa isa, sinabi, tatawagan ka na lang. Medyo kasi ang dating, pag sinabihan ka ng tatawagan ka na lang, medyo, di malabo yata ito, alanganin to. Huwag tayong madidiscourage pagka gano'n. Oo, tsaka bukod sa resume, Bernard, kailangan ding ihanda, mag-prepare yung sarili, no? Mag-ayos. Ayan. Mas maganda talagang fresh at yung suot din dahil hindi natin maialis, talagang tumitingin din sa minsan sa sa itsura. Para tayo matanggap sa Job Fair. At usapang Job Fair, kahapon nauna na po itong mga taga Bulacan. Nagkaroon sila ng Job Fair kung saan lumagsa nga po yung mahigit sa nasa 2,000 mga naghahanap ng trabaho sa idinaos na Job Fair kahapon sa Bulacan, isang araw bago mismo yung Labor Day. At bukod sa mga first-timer at graduating pa lamang, meron pang mga senior citizens ang nagbaka sakaling mag-apply ng trabaho. Si Nestor Torres, humahataw. Bago pa ang mismong Labor Day ngayong araw, nagdaos na kahapon ng Pre-Labor Day Job Fair ang Department of Labor and Employment sa Bulacan. Sa isang job fair site sa siyudad ng Malolos, nasa 2,000 mga naghahanap ng trabaho ang dumagsa. Karamihan sa mga aplikante ay pawang mga first-timer, habang ang iba naman ay graduating pa lamang. May iba na nag-a-apply sa mga local job offers at may iba naman na nagbabaka sakali sa mga trabahong inaalok sa abroad. Ayun nga po, experience lang naman po. So, for salary po, di ko pa naman po siya tinitignan na kailangan ganito agad yung halaga. And okay naman po ako sa minimum din. Ako po kasi gusto ko na din makaipon and mag-start din po ng business ko. Kaya, ayun, kailangan ko sa magulang din. Kahapon, may ilang senior citizens rin ang pumila sa job fair at nagbaka sakaling makakakuha ng trabaho. Isa na dito si Mang Lorenzo Nuevo, 68 years old, na nag-apply bilang isang local consultant. Gusto kong madagdagan pa ng kahulugan yung buhay ko. And I think one of the ways I can do that is by being of service to the community. Kaya eto, I tried to see opportunities kung ano yung mga nandito. May ilang person with disability rin ang sumubok na mag-apply ng trabaho sa job fair kahapon. Mga kapatid nating may special needs, yung mga may autism. Kasi naniniwala po tayo, meron po silang special skills din na po pwede naman nating pakinabangan. So, pagsosort ng papel, alam nila yung ano yung kulay, ano yung itsura. So, pag mga ganung trabaho, kaya po nila yon. Samantala, malaking tulong naman para sa mga first-timer job seekers na mayroon na ring services ang mga government agency sa venue ng job fair, kung saan pwede na rin silang makakuha ng mga importanteng dokumento gaya ng SSS, PhilHealth, NBI at Pag-ibig Fund. Hindi na po kami mahirapan mag-biyahe-biyahe, pupunta po sa office kasi po sayang po ang pamasahe. Kumbaga po, pag po nandito ka, isang lakaran na lang po. Ngayong araw, muling ipagpapatuloy ang Labor Day Job Fair sa iba pang mga venue sa Bulacan, kabilang na sa Marilao at San Jose del Monte, Bulacan. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Good news para sa mga manggagawa. May handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 bilang pagpupugay sa mga manggagawa ngayong Labor Day, May 1, araw ng Biyernes. Libreng makakasakay ng MRT3 at LRT2 ang mga manggagawa mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Gayon din ang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga manggagawang mag-a-avail ng libreng sakay ay kinakailangan na magpresenta lamang ng company ID upang mabigyan ng ticket. Hataw Balita ngayon.
Muling magsasagawa ng kilos protesta ngayong Labor Day ang iba't ibang grupo ng mga manggagawa upang ipanawagan sa gobyerno ang kanilang mga hirap at mga hinaing. Iba't ibang grupo ang sasama sa protesta na nananawagan na sana ay mabigyang katugunan ng mga problemang dulot ng krisis na ating nararanasan. Ayon kay kamanggagawa Party List Representative Eli San Pedro, hindi importante para sa mga manggagawa kung ano o sino ang kanilang sinusuportahan sa politika, kundi mas mahalagaan nila ang mga programang magbibigay solusyon sa kanilang mga problema. Keso kayo ay maka Duterte, maka BBM, Pinklawan o Dilawan, lahat tayo ay mga manggagawa na pare-parehas ang hirap na dinaranas. Pag tumama yung taas presyo doon sa bill natin sa kuryente, tsaka presyo sa produktong petrolyo, tsaka sa bilihin at mga serbisyo, hindi naman nagtatanong yan kung sinong binoto mong presidente o sinong manok mo sa 2028. Lahat tayo apektado. So it is high time for the workers to realize that we must unite according to our interest, not according to the politician's will. Bukod sa labor groups, sasama rin sa magwewelga ngayong araw ang ilang transport groups gaya ng Manibela at Piston. Hataw Balita ngayon. At kaugnay nga po ng daraos ng mga rally, naglabas ng advisory ang US Embassy in the Philippines para sa mga American citizen na naririto sa Pilipinas na maging alerto at umiwas sa mga isasagawang kilos protesta sa Metro Manila ngayong Labor Day. Sa abiso na inilabas ng US Embassy, ipinababatid nito na iba't ibang kilos protesta ang idaraos ngayong Biyernes sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang narito ang area ng Espanya, Mendiola, yan sa may liwasang Bonifacio, US Embassy at Quezon City. Gayon din sa may area ng Welcome Rotunda, University of Santo Tomas at sa may UP Diliman. Paalala ng mga ito sa kanilang mga mamamayan na gawin ang ibayong pag-iingat at umiwas sa mga lugar na pagdarausan ng protesta. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, itinaas ng Philippine National Police the full alert status ang kanilang seguridad para sa pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw. Sa ilalim nito, 100% ng kanilang personnel ang naka-duty upang tiyakin ang kaayusan sa mga isasagawang kilos protesta kaugnay ng selebrasyon. Mahigit 100,000 police at force multipliers ay papakalat sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa National Capital Region, higit 16,000 pulis ang i-deploy sa mga inaasahang venue na mga kilos protesta tulad ng UP Diliman, Welcome Rotunda at US Embassy. Sa kabila nito, nilinaw ng PNP na wala silang namamonitor na magbanta sa ngayon. Mananatili ang full alert status hanggang madaling araw ng May 2. Nanatili po kung ano yung security adjustment natin nung binigay natin yung heightened alert status. Ganun pa rin po. Ang magiging pagkakaiba lang po, magiging 100% yung ating PNP personnel na papasok po. Hataw Balita ngayon. 100,000 police force and plus the multipliers. The intention ay magbigay ng proteksyon sa kaayusan, mamantini ang kaayusan. O sana sapat na yung bilang na yun na pwersa ng mga pulis para matiyak na walang masasaktan, walang maraming maapektuhan dito sa mga isasagawang rally ngayong araw. Kasi may mga kilos protesta. So, yan ang ating gustong ipagbigay alam na preparasyon ng ating kapulisan. Mas na kung wala ka rin namang gagawin, umiwas ka na doon sa lugar kung saan may rally para di ka na maabala at di ka na rin makadagdag doon sa volume ng tao na nandun sa rally area. Punta na lang sa mga job fair. Meron din sa mall, di ba? No? Hindi na lang maapektuhan itong mga isasagawang rally ngayong araw. Samantala, inianunsyo po ng Department of Energy na nakumpleto na ang 4 na shipment ng diesel na nasecure ng pamahalaan sa ilalim ng Emergency Energy Security Program. Dahil dito sa ngayon ay mayroon ng kabuuang 178.33 million liters na buffer stock ng diesel ang bansa sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon sa global oil markets. Ang nasabing shipment ay sa pangunguna ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation
o PNOCEC sa layuning masiguro ang pagkakaroon ng stable at sapat na domestic fuel supply. Muling binigyang diin ng DOE ang kahalagahan ng pagkakaroon ng timely fuel deliveries na kritikal sa pagpapanatili ng tuloy-tuloy na operasyon sa sektor ng transportation, logistics, power generation, agriculture at iba pang industriya. Hataw Balita ngayon. Ito na, yung mga hindi pa kasali sa yung proyekto ng gobyerno. Nagpaalala po yung Land Transportation Franchising ng Regulatory Board o LTFRB na hanggang sa Lunes na lamang po, May 4, 11:59 p.m. yung aplikasyon para sa mga nais na mapabilang sa Service Contracting Program. Hinihikayat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga interesadong PUB operators na sumali sa programang ito bago ang itinakdang deadline. Maring magpasa ng aplikasyon sa pamamagitan ng pag-login sa Land-Based Service Contracting Program portal na makikita sa Facebook page ng LTFRB. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis at transparent ang proseso ng pagsali sa SCP. Pinaalalahanan naman ng ahensya ang mga operator na sasali na tiyaking kompleto ang kanilang mga dokumento dahil anumang aplikasyon na maisusumite ng lagpas sa itinakdang deadline ay hindi na po tatanggapin. Hataw Balita ngayon. 5.6% hanggang 6.4% ang may tatalang inflation rate ng bansa para sa buwan ng Abril ngayong taon. Batay po sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mabilis ang inaasahang inflation rate para sa April 2026, bunsod ng sobrang taas ng presyo ng mga produktong petrolyo na nagkaroon na rin ng domino effect sa presyo ng pagkain, kuryente, gayon din ang pagbaba ng palitan ng piso kontra dolyar. Ang bagong inflation forecast ay mas mataas kung ikukumpara sa 4.1% na naitala noong Marso ngayong taon. Hataw Balita ngayon. Ayan. Inflation rate, yung pagbulusok nito, no? Dahil sa epekto pa rin, ni Bernard, ng tuloy-tuloy na problema dyan sa Middle East na nagre-resulta ng epekto dito sa atin, yung petroleum products. That is always expected. Diba, sinabi natin na domino effect yan. Whether you like it or not, ayan ang aasahan natin. Kaya, di ba, si President Trump, mayroon sinasabi na, kailangan maayos na yung problema dyan sa Hormuz. Sa Strait of Hormuz, dapat mabuksan na yan. Ginigit nila yan. And maaring kapag yan ay naayos na, ay malaking bagay para ma-resolve yung... Kaya ito, ramdam na ramdam natin pagka namamalengke tayo, Brad Bernard. Yung 100. Si Bernard, ramdam na ramdam nito kasi mahilig magluto. Kasi pag sinabi mong inflation, yan yung pangkalahatang halaga ng hindi lang naman bilihin pati yung serbisyo na binabayaran. At ibig sabihin yan, pag tumaas, lumaki ang inflation, bumababa yung value na kayang bili ng pera mo Ganun nga. Kaya nga mataas na presyo ng bilihin, mababa pa value ng pera pag nabariyahan, ang 1,000, ay nako, ubos na. Ang bilis. Bumili nga lang ako sa araw ng, alam mo yung mga necessities lang, toothbrush, sabon, toothpaste, 1,000 lang Halos wala nang natira Ganun nga. Actually, yung binabanggit ninyo, talagang hindi naman talaga pwedeng ma-set aside yan Laging kailangan natin yan. Kaya yung mga presyo niya na yan ay talagang inaasahan natin. Kasi nga, di ba yung explanation nila, karamihan ng ating mga goods, basic necessities, ay talagang ini-import, kinukuha natin sa ibang bansa. Wala tayong ganun. Kaya every time na may problema sa pagtaas ng presyo ng mga kauring produkto ng petrolyo, that is always affected. And sumatotal, affected talaga tayo. Yan, kaya ramdam na, no? Ramdam na. Super ramdam. Kaya sana, tuloy-tuloy na. Yung, kasi may rollback pa naman presyo ng laki. Sana. Sana. Pero
Ligtas nang nakauwi ng bansa ang 4 na Pilipinong tripulante ng MT Aqua noong April 29 sa pamamagitan ng commercial flight. Ayon sa Department of Migrant Workers, bukod sa kanila ay nauna na rin nakauwi ang iba pa nilang mga kasamahan noong April 15 at April 22. Sila ay sakay ng isang Panama flag oil tanker na sinasabing tinamaan ng missile malapit sa Ras Laffan Industrial Hub sa Qatar noong April 1, 2026. Sa kabila ng insidente, walang tripulante ang naiulat na nasaktan. Samantala, dumating naman kahapon ng 12 overseas Filipino workers mula sa Israel. Muli namang tiniyak ng Department of Migrant Workers at OWA ang patuloy na pag-abot ng tulong at suporta sa mga kababayan nating na repatriate bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Hataw Balita ngayon. 4 pang barko ang iniulat na ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon sa DMW, sakay nito ang nasa 73 mga Pilipinong tripulante. Dahil dito, aabot na sa nasa 1,200 na mga Filipino seafarers ang ligtas na nakalabas ng Strait of Hormuz. Muli namang tiniyak ng DMW ang tuloy-tuloy na monitoring sa mga development sa Persian Gulf at Gulf of Oman para malaman ang kalagayan at masiguro ang seguridad ng mga Pinoy seafarers na naglalayag sa kritikal na daluyan. Hataw Balita ngayon. Bilang tugon sa pangangailangan ng mas abot kayang maritime training sa bansa, ibinaba na po ng National Maritime Polytechnic o NMP ang training fee para sa training course for assessors na magsisimula ngayong araw, May 1, 2026. Layo ng hakbang na ito na palakasin ang kalidad ng pagsasanay at mas mapatatag ang kabuhayan ng mga Pilipinong nasa maritime industry. Mula sa dating 11,400 pesos na bayad sa training fee, magiging 8,000 pesos na lamang ito o halos katumbas ng 30% na pagbaba. 10 araw ang itatagal ng nasabing kurso kung saan sasanayin ang mga nagnanais na maging seafarer ayon sa international standards. Sa tulong nito, mas maraming Filipino seafarers ang makikinabang sa pagsasanay at mapalawak ang kanilang oportunidad sa sektor ng paglalayag. Global News. Inaasahang mas magtatagal pa ang blockade ng United States sa mga daungan ng Iran bilang paraan para mapilit ang Tehran na makipagkasundo at talikuran ang nuclear program nito. Pero ano nga ba ang blockade ng US at paano ito nakakaapekto sa ekonomiya ng Iran at ng buong mundo? May hataw na balita si James Bontuyan. Nakipagpulong si US President Donald Trump sa US oil executives upang talakayin ang posibleng pagpapalawig ng blockade sa mga daungan ng Iran at ang epekto nito sa global energy market. Ayon sa White House, handa ang US na ipagpatuloy ang pagharang ng ilang buwan kung kinakailangan hanggang mapilit ang Iran na sumunod sa mga kondisyon ng isang nuclear deal. They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. Iniutos ang pagpapalawig ng blockade matapos mabigo ang negosasyon ng dalawang bansa na nagresulta sa mas matinding tensyon sa rehiyon. Ang blockade ay isang military operation kung saan hinaharang o pinipigilan ang mga barko na makapasok o makalabas sa mga daungan ng isang bansa. Layunin ng US na putulin ang export ng langis ng Iran na pangunahing pinagkukunan ng kita sa bansa. Ipinapatupad ito sa pamamagitan ng mga barkong pandigma, aircraft at advanced surveillance system ng United States Central Command o CENTCOM na nagmamonitor sa mga sasakyang pandagat sa rehiyon. Nakapwesto ang puwersa ng US sa mga strategic na lugar tulad ng Gulf of Oman at malapit sa Strait of Hormuz na itinuturing na isa sa pinakamahalagang ruta kung saan dumadaan ang halos 20% ng supply ng langis sa mundo. Well, the blockade is genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. Una nang sinabi ni Trump na matindi ang epekto ng blockade sa ekonomiya ng Iran.
Ayon sa mga ulat, umaabot sa halos $500 million kada araw ang nawawalang kita ng bansa dahil sa paghinto ng export ng langis nito. Bumagsak din ang produksyon mula sa mahigit 2 milyong bariles kada araw. Bumaba ito ng halos 25% na lamang. Dahil dito, napipilitan ng Iran na itago na ang langis sa mga storage facility at mga tanker nito. Gayunman, may limitasyon din ang mga ito. Kapag napuno na ang mga imbakan, mapipilitan ng bansa na bawasan ang produksyon na lalong magpapahina sa ekonomiya nito. May mga eksperto na nagsasabing kung magpapatuloy ang blockade ng 2 o higit pang buwan, posibleng bumagsak ang kita ng Iran sa langis na magdudulot ng mas malalim na financial crisis sa bansa. Subalit para sa Iran, hindi sila naaapektuhan ng blockade. Sa post ni Iranian Parliament Speaker Bagar Ghalibaf, sinabi nito na hindi nag-overflow ang langis sa Iran at kaya nilang tumagal sa blockade ng US. Ayon sa ilang mga ulat, sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ng US, nakakahanap pa rin ng paraan ng Iran para makaiwas sa blockade sa pamamagitan ng isang shadow fleet. Gumagamit ang mga barkong ito ng mga peking bandila, shell companies at pinapatay ang tracking signal upang itago ang kanilang pagkakakilanlan at destinasyon. Sinasabing may mga naval vessel na walang official na identification number kaya hindi natutunton ng mga international monitoring system. Sa ilang kaso, nakakatawid pa rin ang mga barko sa kabila ng blockade at nakakarating sa mga bansa tulad ng Pakistan at India. Ang blockade ng US sa mga daungan ng Iran ay ginagantihan ng Iran ng mas matinding kontrol sa Strait of Hormuz. Bantay sarado ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang mga barkong dumadaan sa strait at sinasalakay ang mga magtatangkang tumawid ng walang permiso mula sa kanila. Gaya na lang ng napaulat kamakailan na Greek-owned ship na Epaminondas at Panama flag vessel na MSC Francesca na kapwa sinakyan at inatake ng IRGC dahil sa umano'y paglabag ng mga ito sa mga panuntunan ng Iran sa Strait of Hormuz. Dahil sa patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz, apektado ang ekonomiya ng buong mundo. Nagkaroon ng kakulangan sa supply ng langis sa iba't ibang bansa na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng transportation, produkto at pagkain. Ayon sa mga supply chain analyst, naantala rin ang daluyan ng mga mahalagang produkto tulad ng pagkain, fertilizer at iba pang goods na posibleng magpalala sa global inflation. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang United Nations sa matinding epekto ng tensyon sa ekonomiya ng mundo. I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz, impeding the delivery of oil, gas, fertilizer and other critical commodities, disrupting energy, transport, manufacturing and food markets, and strangling the global economy. As with every conflict, the whole of humanity is paying the price, even if a few are reaping huge profits. The pain will be felt for a long time to come. Samantala, sa gitna ng tumitinding tensyon, isinusulong ng US ang pagbuo ng isang international coalition na tinatawag na Maritime Freedom Construct. Layunin nito na pagtulong-tulungan ng iba't ibang bansa ang pagbibigay ng real-time information, navigation guidance at koordinasyon upang masiguro ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Sa pamamagitan ng MFC, nilalayong maibalik ang normal na daloy ng mga sasakyang pandagat nang hindi tinatanggal ang pressure sa Iran. Subalit tutol dito ang Iran at sinabing sila ang may control sa Hormuz at gagawin ang lahat para mapigilan ang US sa pakikialam dito. Sa ngayon, nananatiling nakaabang ang buong mundo kung sino ang unang susuko, ang US na nahaharap sa pressure ng mataas na presyo ng langis o ang Iran na unti-unting naaapektuhan ng pagliit ng kita. James Bonduyan, humahataw sa balita ngayon. Kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na pagpapalawig ng blockade sa mga daungan ng Iran, muling sumipa ang presyo ng langis sa international market. Ayon sa mga analyst, ito na ang naitalang pinakamataas na antas ng presyo ng langis sa loob ng 4 na taon. May hataw na balita si Chris Pugapan.
Pumalo sa mahigit $126 kada bariles ang presyo ng Brent crude nitong Huwebes matapos lumabas ang mga ulat na posibleng magtagal ng ilang buwan ang US blockade sa mga daungan ng Iran. Ito na ang pinakamataas na presyong naitala simula noong 2022. Ang pagtaas ay direktang iniuugnay sa patuloy na pagsasara ng Strait of Hormuz. Bago matapos ang araw, bahagya naman itong bumaba sa $114 per barrel, subalit nananatiling mataas kumpara sa presyo nito bago ang tensyon sa gitnang silangan. Ang pagbaba ng presyo ay posibleng dahil sa futures contract o kasunduan na bumili o magbenta ng langis sa takdang petsa at presyo. Ayon sa mga oil analysts, nang matapos o mag-expire ang kontrata para sa June delivery, nagbago ang presyo ng langis kaya ito bumaba. Sa kasalukuyan, halos huminto ang daloy ng mga oil tankers sa Strait of Hormuz dahil sa tensyon sa pagitan ng US at Iran na lalong nagpapaliit sa supply ng langis sa global market. Ipinapaliwanag ng mga eksperto na ang presyo ng langis ay batay sa supply at demand at kapag kumaunti ang supply habang nananatili ang demand, natural na tumataas ang presyo. Dahil dito, ramdam agad ang epekto sa mga consumer dahil ang langis ang pangunahing sangkap sa gasolina at diesel. Sa ilang bansa, tumaas na ang presyo ng petrolyo sa mga gasolinahan na nagdudulot ng mas mahal na pamasahe, mas mataas na singil sa transportasyon at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Halimbawa, sa United Kingdom, umakyat sa 157 pence kada litro ang presyo ng petrol na mas mataas ng 24 pence bago magsimula ang digmaan. Habang ang diesel ay umakyat sa 188.5 pence kada litro na mas mataas ng 46 pence. Bukod sa transportasyon, tumaas na din ang presyo ng kuryente, pagkain at pamasahe sa eroplano dahil sa pagtaas ng energy cost. Ayon sa mga ekonomista, ang matinding pagtaas ng presyo ng langis ay nagpapataas ng panganib ng global recession, lalo na kung magpapatuloy ang pagsasara ng Strait of Hormuz ng ilang buwan. May mga pagsusuri na nagsasabing posibleng magkaroon ng malawakang pagbagal ng ekonomiya kung magpapatuloy ang krisis ng 3 buwan o higit pa. Dagdag pa rito, may mga pangamba na posibleng magdulot ng stagflation ang sitwasyon kung saan sabay na tumataas ang presyo ng mga bilihin habang bumabagal ang paglago ng ekonomiya. Sa pinakamatinding senaryo, may mga babala na posibleng umabot sa $147 o kahit $200 kada bariles ang presyo ng langis kung lalong lalala ang krisis sa Middle East. Crespo Caban, humahataw sa balita ngayon. 2 buwan mula nang sumiklab ang digmaan sa Iran, muling naglabas ng mensahe si Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei. Sa kanyang mensahe, sinabi nitong natalo ng Iran ng Amerika sa laban at nanindigan sa kanilang karapatan sa nuclear program at kontrol sa Strait of Hormuz. May hataw na balita si Jovic Bermas. Sa kanyang mensahe na binasa sa state television, iginiit ni Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei na nabigo ang plano ng United States sa digmaan at hindi nito nakuha ang mga layunin sa Iran. Binigyang diin niya na 2 buwan matapos ang malawakang pagdedeploy ng puwersa ng US sa rehiyon, nagsisimula na ang panibagong yugto sa Persian Gulf at Strait of Hormuz na mas napapakinabangan ng Iran. Ayon pa sa Supreme Leader, ang bagong sistema ng pamamahala ng Iran sa Strait of Hormuz ay inaasahang magdudulot ng seguridad at pag-unlad sa mga bansa sa rehiyon. Inaasahang magbubunga din umano ito ng mga economic benefit para sa kanilang mga mamamayan. Sa kaparehong mensahe, binatikos niya ang presensya ng mga puwersa ng US sa Gulf region at sinabing ito ang pangunahing sanhi ng kawalan ng seguridad sa lugar. Iginiit din niya na kahit ang mga base ng US ay hindi ganap na makapagbigay ng sariling seguridad, lalo na ng proteksyon sa mga kaalyado nito. Nagpahayag din si Khamenei ng matinding posisyon laban sa mga dayuhang puwersa at sinabing wala umanong puwang ang mga ito sa rehiyon at hindi dapat makialam sa mga usapin ng Gulf. Kasabay nito, iginiit niya na pagtatanggol ng Iran ang kanilang nuclear at missile programs na itinuturing nilang mga pambansang yaman at naniniwala siya na ang mga kapasidad na ito ay bahagi ng pagkakakilanlan at lakas ng bansa. Samantala, nauna nang nagpahayag ang Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian
Pezeshkian na ang ipinatupad na naval blockade ng United States ay malabong magtagumpay at posibleng magdulot pa ng mas matinding tensyon sa rehiyon sa halip na kapayapaan. Dagdag pa ng mga opisyal ng Iran, handa ang kanilang sandatahang lakas na mag-deploy ng bagong mga kagamitang pandagat at gumanti sakaling magpatuloy ang mga banta ng US. Jovic Bermas, humahataw sa balita ngayon. Hindi bababa sa 20 bangka ng isang flotilla na may dalang tulong para sa Gaza ang naharang ng Israel malapit sa Crete sa Greece. Sinasabing sakay ng mga bangkang nasa higit 170 pro-Palestine activist na ngayon ay hawak ng Israel. Nananawagan naman ng iba't ibang grupo na palayain ng mga aktivista at hayaan ng mga ito na ipagpatuloy ang kanilang misyon. May hataw na balita si Joan Nano. Iniulat ng Global Sumud Flotilla na hinarang ng puwersa ng Israel ang nasa 22 barkong malapit sa Crete habang papalapit ito sa Gaza upang maghatid ng humanitarian aid. Ang flotilla ay binubuo ng 58 vessels na nagmula sa mga bansa tulad ng Spain, France at Italy na may layuning lagpasan ng naval blockade ng Israel sa Gaza. Ayon sa mga ulat, isinagawa ang interception mahigit 965 kilometers ang layo mula sa Gaza sa international waters malapit sa Crete. Inilarawan ng mga activists ang insidente bilang piracy at inakusahan ng Israel ng illegal na pagsalakay at pagkuha sa mga sibilyan. Benim adım Hüseyin Şuayb, ordu ve Almanya'da yaşıyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız bu Gazze'ye uluslararası sularda giderken İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığımız ve kaçırıldığımız. Ayon sa kanila, sinakyan ng mga puwersa ng Israel ang mga barko, sinira ang ilang makina at pinatay ang mga komunikasyon na nagdulot ng pagkawala ng kontrol sa ilang sasakyang pandagat. May mga ulat din na may mga barkong iniwan na walang kuryente at na-stranded sa karagatan habang papalapit ang isang malakas na bagyo. Kinumpirma naman ng Israel na hawak nila ang mga sakay ng flotilla at tiniyak na hindi nila ito sasaktan. Ayon kay Israel Foreign Minister Gideon Saar, nilipat ang mga aktivista sa Israel vessel at saka dadalhin sa Greece. Nilinaw ng Israel na ang operasyon ay isinagawa upang pigilan ang paglabag sa kanilang naval blockade at upang maiwasan ang posibleng paglala ng sitwasyon. Paalala ng Israel sa mga nais magdala ng tulong sa Gaza na sumunod sa prosesong kanilang ipinatutupad para hindi ito maituring na isang provocation. Samantala, nilinaw ng pamahalaan ng Greece na naganap ang insidente sa labas ng kanilang territorial waters at wala silang kapangyarihang manghimasok, maliban na lamang kung ito ay search and rescue operation. Umani naman ang batikos mula sa iba't ibang bansa at organisasyon ang nasabing operasyon. Sa kabila nito, nananatiling matindi ang sitwasyon sa Gaza, kung saan mahigit 2.1 milyong mga tao na ang nahaharap sa matinding humanitarian crisis, kabilang ang kakulangan sa pagkain, tubig at serbisyong pangkalusugan. Patuloy naman ang panawagan ng international community para sa mas malawak na pagpasok ng humanitarian aid at paggalang sa karapatang pantao sa gitna ng tumitinding sigalot sa rehiyon. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Sa iba pang balita sa abroad, itinaas ng korte sa South Korea sa 7 taon ang sentensya ng dating Pangulong si Yoon Suk-yeol kaugnay ng obstruction case. Mula ito sa naunang 5 taong hatol matapos mapatunayang pinigil niya ang pag-aresto sa kanya kasunod ng hindi tamang proseso sa pagpapatupad ng martial law. Iginit ng korte na labag sa batas ang paggamit ng pwersa upang hadlangan ang mga otoridad. Maghahain pa ng apela sa Korte Suprema ang kampo ni Yoon habang patuloy niyang itinatanggi ang mga paratang. Nauna na ring nahatulan si Yoon ng life imprisonment dahil sa insurrection at rebellion. Hataw Balita ngayon. Tumindi naman ang tensyon sa pagitan ng United States at Germany kaugnay o kasunod ng mga bagong pahayag ni US President Donald Trump laban kay German Chancellor Friedrich Merz kaugnay ng posisyon ito sa laban ng Iran at Amerika. May hataw na balita si Joan Nano.
Pinag-aaralan na ng Estados Unidos ang posibleng pagbabawas ng libu-libong sundalong Amerikano sa Germany. Sa post ni US President Donald Trump, sinabi nito na ang desisyon ukol sa troop levels ay maaaring ilabas sa mga susunod na araw habang patuloy na sinusuri ang sitwasyon. Ang pahayag ng US President ay ilang araw matapos sabihin ni German Chancellor Friedrich Merz na hindi niya nakikita ang malinaw na estratehiya ng Amerika sa digmaan laban sa Iran. Americans clearly have no strategy. And the problem with conflicts like this is always that you don't just have to go in. You also have to get out again. We saw that all too painfully in Afghanistan for 20 years. We saw it in Iraq. So this whole affair is, as I said, ill-considered, to say the least. Binanggit din ni Merz na mukhang nahihirapan ng US at pinuri ang Iran sa galing nito sa negosasyon. At the moment, I cannot see what strategic exit the Americans are now opting for, especially as the Iranians are obviously negotiating very skillfully, or rather, very skillfully not negotiating, and letting the Americans travel to Islamabad only to leave again without any results. An entire nation is being humiliated. Tinuligsa naman ni Trump ang mga pahayag ni Merz at sinabing mali ang pananaw nito sa sitwasyon. Giit ng US President, mas dapat pagtuunan ng pansin ng Germany ang sarili nitong mga problema tulad ng imigrasyon, enerhiya at ang digmaan sa Ukraine. Sa kasalukuyan, umaabot sa higit 36,000 na US troops ang nakabase sa Germany na siyang pinakamalaking presensya ng Amerika sa Europe. Marami sa mga ito ang nakaistasyon sa mga mahalagang base tulad ng Ramstein Air Base na may malaking papel sa mga operasyon ng US sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi ito ang unang beses na pinag-isipan ng US ang pagbabawas ng troops sa Germany. Noong 2020, may kaparehong plano na ilipat ang 12,000 sundalo, ngunit ito ay hindi na ipatupad matapos tutulan ng Kongreso at ibasura ng sumunod na administrasyon. Sa panig naman ng Germany, sinabi ng mga opisyal na handa sila sakaling matuloy ang pagbabawas ng troops at patuloy ang koordinasyon sa loob ng NATO upang mapanatili ang seguridad sa rehiyon. Binigyang diin ni Merz ang kahalagahan ng Transatlantic Alliance sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Nahulog sa Seine River sa France ang isang bus matapos mawala ng kontrol ang driver nito na isang trainee. Ayon sa mga saksi, bago ang insidente, nabangga ng bus ang isang nakaparadang sasakyan at tuluyang lumihis sa kalsada saka nahulog sa tubig. 4 na sakay ng bus kabilang ang driver at instructor ang agad na nailigtas ng mga rescuer. Negatibo naman sa alak at droga ang driver habang patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng aksidente. Sinubukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humingi ng dagdag impormasyon sa Czech Republic at France kaugnay sa kinaroroonan at kalagayan ni dating Ako Bicol Representative Saldico. Gayunman, ayon sa Malacanang, hindi makapagbigay ng karagdagang detalye ang dalawang bansa dahil sa umiiral na international at national laws. Kabila nito, nananatiling bukas ang Czech Republic at France sa pakikipagtulungan sa Pilipinas alinsunod sa kanilang bilateral relations. Inamin naman ng palasyo na dismayado ang Pangulo sa kakulangan ng impormasyon at sa hindi inaasahang resulta sa inaasahan sanang pagpapauwi sa dating mambabatas. Sa huling ulat, sinasabing nasa France si Ko at umano'y humihiling ng political asylum doon. At sabi po niya kung pwede nga po na makahingi pa ng tulong mismo sa gobyerno ng Czech Republic para mas marami pang impormasyon na maibibigay dahil nga po kahit si Secretary Vida ang pumunta sa Czech Republic ay hindi na po nabigyan ng additional information. Hataw Balita Ngayon! Iginiit naman ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Cherville Luistro na ang plenaryo ng Kamara ang maghahalal sa mga bubuo sa prosecution team para sa inaasahang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Posible itong madesisyonan sa ikalawang linggo ng Mayo kung kailan inaasahan ding pagbobotohan sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. May hataw na balita si Rosalie Cos. Hindi otomatikong magiging miyembro ng House Prosecution Team ang chairperson ng House Justice Committee na nagsagawa ng pagdinig sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Panel Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, plenaryo ang naghahalal kung sino-sino ang bubuo sa prosecution team. Posible ring magkaroon ng private prosecutors sa grupo. Ang maliwanag, they need to be elected by the plenary, no? Hindi naman kami nag-volunteer dyan. So we anticipate that with respect to this impeachment, we will be elected, or whoever prosecutors or House members will be joining the prosecution panel, they will be elected as well by the plenary. Subalit sa ngayon anya, abala pa ang House panel sa pagbuo ng committee report at resolusyon na magsasaad ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente at target aprubahan sa May 4, araw ng Lunes. Ito ay matapos na makitang may probable cause para umusad ang proseso ng impeachment kasunod ng 4 na pagdinig kung saan inilatag ang mga ebidensya, testimonya at testigo laban kay VP Duterte. Kaugnay ito ng mga alegasyong maling paggamit ng confidential funds at panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman, matinding pagbabanta at destabilization. I wish to focus on our remaining duty in the Justice Committee to be able to proceed with the approval of the committee report, the resolution, and the articles of impeachment, and to be able to transmit it to the plenary, no? I-defend pa natin yan before the plenary vote. Noong 19 Congress sa unang pagtatangkang i-impeach ng Kamara si VP Duterte, kabilang si Congresswoman Luistro sa House Prosecution Team. Gayun din ang iba pang House Justice members gaya ni na Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Manila 3rd District Representative Joel Chua, San Juan City Representative Bel Zamora, Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Napag-usapan na ng mga senador ang ilang hakbang na kanilang dapat gawin oras na ipadala na sa Senado ng House of Representatives ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasabay rin nito ang kanilang paghahanda sa pagbabalik sesyon sa darating na Lunes, May 4. May humahataw na balita si Jed Neresina. Handang aksyonan agad ng kasalukuyang Senate leadership ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Oras na iakyat na ito sa kanila ng House of Representatives. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, ang interpretasyon niya sa salitang forthwith ay sa susunod na araw pagkatanggap ng Articles of Impeachment mula sa Kamara. Ito ay kahit pa nilinaw ng Korte Suprema kamakailan na ang terminong forthwith sa Article 11 Section 3.4 ng Constitution ay nangangahulugang sa loob ng reasonable o makatwirang panahon na maaaring mas matagal o mas maikli, depende sa mga sirkumstansya ng bawat kaso. I think the Supreme Court decision is based on the petition. It is, hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. We are co-equal of branch. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, not on the way the Senate is conducting itself. But as far as in this case, if ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, ang forthwith, the following day. Bukod dito ay binahagi din ng senador na nagpatawag siya kahapon April 30 ng All Senators Caucus kung saan napag-usapan nila ang mga hakbang na kanilang dapat gawin kaugnay ng impeachment. Pinag-usapan na namin yung mga possibilities. That's it. If we ever do receive the articles of impeachment, then we discuss the preparations that we need to do. Ganon. So, member naman ng minority present, so he is asked to relate to the other members of the minority suggestions.
But again, all these suggestions and preparations and possibilities of timing is depending on whether the articles of impeachment reach the Senate. That's number one. And number two, if it does, then we will have to sit down officially to do that. Pati yung schedule na sinasabi namin na probabilities. Samantala, bilang isa sa tatayong senator judges sa inaasahang trial sa Senado, patuloy ang ginagawang paghahanda ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ako, parang si SPN. Merong crash course sa full support, pati yung compilation of evidence. Yeah. Although, one of 22 or 24 senator judges lang ako. Binigyang diin ni Senator Lacson ang importansya ng paghahanda kahit pa walang tiyak na araw kailan darating sa Senado ang articles of impeachment ni VP Duterte. Lalo na aniya at hindi lahat ng kasalukuyang mga senador ay may legal background at may karanasan sa pagsasagawa ng isang impeachment trial. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Gagawing bukas sa publiko ng kasalukuyang Senate leadership ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, oras na maiakyat na sa Senado ang articles of impeachment ng pangalawang Pangulo. Kinabukasan ay agad na tatalakayin nila ito at magko-convene bilang isang impeachment court. Pinaghahandaan na rin anya ng Senado ang ilang bagay gaya ng mga ipatutupad na security measures upang matiyak ang kaayusan sa lugar kapag magsisimula na ang nasabing trial. Will you allow the public? Will you allow the public to go inside the plenary and view it? Yes, of course. Live stream, public, open to public. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nagtakda ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ng unang status conference para sa crime against humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na May 27, 2026. Sa kautusang inilabas kahapon, April 30, 2026, inatasan ng mga judge na ang prosekusyon at depensa na magsumite ng kani-kanilang ulat tungkol sa inaasang bilang ng mga saksi at ebidensya bago ang May 15. Layunin ng pagtitipon na ito na ayusin ang mga teknikal na detalye, kabilang ang wikang gagamitin sa korte at ang proteksyon para sa mga testigo upang makapagtakda na ng penal na petsa para sa pagsisimula ng trial. Tatalakayan din sa nasabing pagdinig ang pag-update sa mga aplikasyon ng mga biktima na nais lumahok sa legal na proseso. Samantala, nagsumite ng request to appeal ang defense team ng dating Pangulo hinggil sa desisyon ng pre-trial Chamber 1 sa confirmation of charges na sinasabing ang naturang kaso ay flawed o depektibo dahil sa kawalan ng malinaw na basihan sa ebidensya at hindi pagtugon sa mahalagang argumento. Nakasaad sa petisyon na ang kawalan ng wastong pagtugon sa pangunahing argumentong ito ay nagbibigay naman ng pagdududa sa pagiging patas ng paglilitis. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Commission on Elections na magbibigay pa sila ng dagdag na 1,000 piso para sa mga magsisilbi sa halalan sa Bangsamoro. Ito'y bunsod na rin ng krisis na nararanasan. May hataw na balita si Dante Amento. Inanunsyo ng Commission on Elections ang magandang balita para sa mga guro at support staff na magsisilbi sa gaganaping unang Bangsamoro Parliamentary Elections sa darating na September 14, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, makatatanggap ng karagdagang honoraria ang lahat ng miyembro ng electoral boards, Department of Education Supervisor Officials o DESO at support staff na maglilingkod sa halalan. Nauna nang ipinangako ng COMELEC na magbibigay sila ng 2,000 pesos na dagdag honoraria sa mga magsisilbi sa BARM elections na gaya ng mga guro noong nakaraang halalan. Pero nagpasya ang komisyon na dagdagan pa ito. At syempre, nag-commit kami na magdadagdag kami sa ating mga guro ng at least 2,000 pesos across the board. Gusto ko i-announce, magdadagdag pa si COMELEC na additional 1,000 pesos.
So more or less 3,000 po ang madadagdag na honoraria ng lahat ng mga electoral board members. Paliwanag ng COMELEC, minarapat nilang dagdagan ang honoraria, bunsod na rin ang tumataas na gastusin sa pamasahe at pagkain ngayong may krisis. Ang pondong gagamitin ay bahagi ng 3 billion pesos na budget para sa halalan na nadagdagan pa ng 500 million pesos mula sa Bangsamoro Parliament. Yung pong sa BAR, meron po tayong 3 billion pesos. Ang ating pong botante ay 2.3 million na mga botante. Buti na lamang po ay nagbigay sa amin ng dagdag na tulong ang ating pong Bangsamoro Parliament sa pangunguna ng Chief Minister, 500 million. Nagdesisyon po ang inyong COMELEC na hindi tayo papayag sa kauna-unahang halalan pa naman ng parlamento ay ganun kadami pa rin ang botante sa bawat presinto. Dahil binigyan naman po kami ng dagdag na gastos, na panggastos ng Bangsamoro, gagawin po namin ang bawat presinto, more or less 4,882 na presinto yan sa buong Bangsamoro, ay gagawin po namin 600 lang ang mga botante. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Naaresto ng Bureau of Immigration ang 20 ganteng Japanese nationals na sangkot sa fraud o pandaraya. Kapwa sila nadakip ng mga otoridad sa Pasay City noong Martes, April 28 sa pakikipag-ugnayan ng immigration sa National Police Agency of Japan. Kinilala ang mga ito na sina Owi Takumi, 30 anyos at Okada Sho, 27 anyos. Sinasabing sangkot ang dalawa sa financial scam at nagpapanggap ng mga law enforcement officer. Batay sa record ng immigration, Enero ngayong taon nang dumating sa bansa ang dalawang Japanese bilang mga temporary visitor lamang at hindi na nag-update ng kanilang extension dito sa Pilipinas. Dahilan para sila ituring na overstaying aliens na siyang batayan para sa deportation. Hataw Balita ngayon. Kinansila naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Provisional Authority ng Tourist Bus Operator na nasunog kamakailan sa May Ortigas flyover sa EDSA. Ayon sa LTFRB, saklaw ng suspension ang 17 unit na nasa ilalim ng LS8 Tourist Transportation Corporation. Paliwanag ng LTFRB, ang Provisional Authority o PA ay isang privilege na ginagawa sa mga operator, kaakibat ang obligasyon na dapat siguruhin nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga sasakyan para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Dahil sa kanselasyon ng PA, bawal na munang bumiyahe ang mga sasakyang ino-operate ng nasabing transport company. Hataw Balita ngayon. Pinagbabayad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang operator ng nasunog na bus sa may EDSA Ortigas Interchange kamakailan para sa lahat ng gasto sa repair at rehabilitasyon ng flyover upang maibalik ito sa maayos na kondisyon. Sa ibinahaging liham ng DPWH, sinulatan ni Secretary Vince Dizon ng LS8 Tourist Transportation Corporation kung saan sinabi ng kalihim na dapat ay bayaran ng kumpanya ang anumang karagdagang gasto ng ahensya sa oras na matapos ang detalyadong structural evaluation pati na ang permanenteng remedial works na gagawin sa flyover. Nauna nang isinara ang bahagi ng EDSA Ortigas Interchange matapos ang insidente ng nasunog na bus upang makapagkumpuni sa mga nasirang bahagi nito para sa kaligtasan ng mga motorista. Hataw Balita ngayon. Usapang sunog pa rin, iniulat naman ng Japan Disaster Relief Expert Team na nakompleto na nila ang assessment na kanilang isinagawa mula sa nasusunog na landfill sa Nabota City. Ayon sa Japan experts, naisumite na nila ang assessment sa Philippine authorities, kalakip ang kanilang findings. Isa ang technical team ng Japan sa katulong ng mga ahensya ng pamahalaan na nag-aapula ng sunog sa nasumiklab sa Nabotas Sanitary Landfill. 3 linggo na ang nakalilipas mula ng sumiklab ang sunog sa tambakan ng basura. Subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito naidedeklarang fire out.
Kamakailan po ay inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang magandang balita hinggil sa expanded maternity benefits na naging effective simula kahapon, April 30. At para pag-usapan ang tungkol sa programang yan ng PhilHealth, makakausap natin this morning si Dr. Israel Francis Is Vargas, ang spokesperson at Senior Vice President for Health Finance Policy Section ng PhilHealth. Good morning po, Doc Is, and thank you very much for joining us this morning po. Good morning, Miss Annie, and magandang umaga din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Okay, Doc Is, nice to hear your voice again. And my first question, ano ang detalye nitong expanded maternity benefits po na inanunsyo ng ating Pangulo? Well, ito po ay mga pinalawak natin na benepisyo ng panganganak, either normal or cesarean section. At meron din po tayong mga ilang pinalawak na procedure, gynecologic procedure, katulad po ng RASPA or DNC. At ito nga po ay nagsimula na sa mga admissions kahapon. This covers panganganak sa mga hospital at non-hospital facilities. Okay. Doc, automatic po ba na i-avail ng mga soon-to-be moms, yung mga bagong nanay, na miyembro po ng PhilHealth? Yes. Once effective na po yon, and ang naging effectivity nga po nito is April 30, ay pwede na po siyang ma-avail. Especially so, yun pong ating maternity care expanded ay hindi lamang sa panganganak because pinalawak din po natin yung ating antenatal care or prenatal care, pati na yung ating postnatal care. Kung kaya't sa lahat ng mga nagbubuntis or magbubuntis, ay covered na rin po sila, katulad po ng ating mga antenatal care. Kung dati as per guideline ng DOH ay tatlong visit siya, ngayon po 8 na yung binabayadan natin. Tapos per visit, binabayadan din po natin yan. Plus, ngayon, binabayadan na rin natin yung mga laboratorio during the prenatal care, including laboratories, including ultrasound, pati po yung mga tinuturok na tetanus toxoid, binabayadan na rin natin yan. At yun pong postpartum care naman, yung after panganganak, na dati ay 1, ngayon po ay 3 ng beses yung binabayadan natin na visits. So, kahit po nagbubuntis pa lang ang ating mga pasyente, meron na pong benepisyo na makukuha. Ibig sabihin po ba nito, Doc Ish, totally wala nang babayarang anumang gasto sa ospital ay isang mga anak na PhilHealth member po? Hindi naman po. Pagka po dun sa mga hindi ospital, non-hospital, yun pong ating polisiya is no co-payment, wala nang babayadan pa. Yan po yun sa mga lying-in, birthing homes, maternity clinics. Pero kung sa ospital po, kung sa ward po sila manganganak or basic accommodation, wala na po silang babayadan pa. Kung ito naman po ay sa semi-private, meron pong fixed co-payment. Kung private po, syempre meron din po silang babayadan pa kung mga nasa private room or suite room po yung pinili nila. Okay. Doc, halimbawa, isang case dito. Halimbawa, naging inactive siya. Pero nakatakda na siyang mga anak. Naging inactive siya 2 months ago. Pero ngayong month na ito ay kailangan na niyang mga anak. Paano po? Ito ba ay mako-consider pa dito sa program na ito? Opo, because under the Universal Healthcare Law, meron tayong provision na tinatawag na immediate eligibility. So lahat po ng mga manganganak or hindi man manganganak, yung lahat ng mako-confine ay dapat makakuha po ng mga benepisyo ng PhilHealth because of the immediate eligibility rule sa ating tinatawag na Universal Healthcare. Again, may minimum requirement ba doon sa hulog ng isang member? Wala naman po. Kailangan lang talagang miyembro siya at rehistrado. Kung ito po ay indigent, sila naman po ibinagbabayad ng ating gobyerno. Kung sila naman po ay direct contributor, makakakuha pa rin po sila ng benepisyo kahit hindi pa po, kahit meron pong kulang sa pagbabayad. Yan po ay later on sisingilin at yan naman po ay meron na ring penalty according to Universal Healthcare Law. Yes, ano yung mga ini-expect nyo, mga problema, challenges dito sa pag-implement ng ganitong klaseng programa po? Well, syempre, yun pong impormasyon. Dahil syempre, kahit paano ay
maaaring hindi pa gaanong naintindihan ng ating mga ospital or pasilidad, ganun din ang ating mga miyembro. Pero sana naman po ay kahit paano ay maging maayos ang pagpapa-implementa nito. Siyempre po dahil ito ay bago, magkakaroon ng mga maraming katanungan. So yun po yung ina-expect natin. Yun pong increase natin katulad po dun sa mga hindi ospital, lying in maternity clinics, yung pong panganganak from dating 8,000 ngayon po ay 14,000 na. At dun po naman sa ospital, kung dati yung panganganak ng normal ay 9,000, ngayon po ay 29,000 na. Ang cesarean is from 38,000, ngayon po ay 58,000 at 62,000 na. Yun naman pong RASPA or DNC or dilatation and curettage na tinatawag, kung dati po ito ay 21,000, ngayon po ay around 36,500 na siya. Do you have the data, Doc, kung ilan ang mga magbe-benefit dito sa programang ito? Well, wala po akong numbers, pero definitely po lahat ng mga mother na magbubuntis, buntis at manganganak. Nakikita niyo yung magandang epekto nito, lalong-lalo na yung ibang mga nanay na talagang hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapagpa-check up. But because of this program, na may mga dagdag na benepisyo, ano yung benefits na pwedeng makuha ng mga nanay, bagong nanay, na walang kaalam-alam na may ganitong klaseng program? Kung talagang layunin po nito, imbes magkaroon ng tinatawag na safe motherhood and safe birth, pati po yung first 1,000 days ng ating mga kabataan, no, na sana ay una safe at maging protektado po sila sa mga pagkakasakit. So in effect, gusto po rin nating mapababa yung mga tinatawag na maternal mortality or newborn mortality and morbidity during pagbubuntis at panganganak. Kung kaya talaga pong hinihikayat natin at kaya din natin pinalawak yung ating mga prenatal check-up para po masigurado na safe po ang motherhood hanggang makapanganak ang mga nanay natin. Okay. At this point, Doc, mensahe niyo po sa publiko at baka may mga update from the PhilHealth na nais niyo ipamahagi o ibahagi sa ating mga kababayan. Go ahead po, Doc Ish. Opo. Kung meron pong mga katanungan, maaari po kayong tumawag sa aming 24/7 hotline at 028-622-2588 or pwede po kayong mag-email sa amin sa actioncenter@philhealth.gov.ph. Pwede rin po kayong magtungo sa aming mga opisina at marami pong frontliners na sasagot at willing na i-guide kayo tukol dito sa bagong benepisyo na ito. Kung kayo naman po ay nasa ospital, hanapin niyo po yung aming mga tinatawag na P-Cares or reach out para po sila ang inyong mapagtanungan ng mga impormasyon. Sana po ay magamit natin, lalong-lalo na ng mga nagbubuntis or magbubuntis, itong ating benepisyo para po sa kanilang kalusugan ng ating mga nanay at ng ating mga babies. Binabati ko lang, Miss Annie, ang ating lahat ng mga kasamahang manggagawa ng Happy Labor Day today. At ngayon po ay meron kaming ginagawang isang programa, yun pong yakap para sa manggagawa, na kung saan ito po ay nangyayari sa lahat ng ating mga malls nationwide, sabay-sabay po or simultaneous. Maraming salamat po, Doc Israel Francis Ish Pargas, ang spokesperson at Senior Vice President for Health Insurance Policy Sector ng PhilHealth. Keep safe po. Magandang umaga. Magandang umaga. Maraming salamat po, Miss Annie. Hataw Balita ngayon. Inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ng mamamahayag na si Jay Sonsa dahil sa umano'y sa pagpapakalat nito ng maling balita patungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Benedict Samson humahataw. Matapos maglabas ng arrest warrant ang korte kahapon, kaagad na nagtungo ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa bahay ng mamamahayag na si Jay Sonsa sa Quezon City. Inaresto ng NBI si Jose J. Sonsa dahil sa unlawful use of means of publication and unlawful utterances in relation sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Isa si Sonsa sa inirekomenda ng NBI na sampahan ng kaso dahil sa umano'y pagpapakalat nito ng maling impormasyon patungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Sa pahayag ng legal counsel ni Sonsa na si Atty. Mark Tolentino, kinumpirma nito kagabi na naaresto ng NBI ang mamamahayag. Sinabi ng abogado na dapat igalang ng NBI ang mga karapatan ni Sonsa, lalo't isa na itong senior citizen. Dagdag pa ni Atty. Tolentino, nakabantay sila sa bawat hakbang at hindi rin nila palalagpasin ng anumang makikitang paglabag sa ginawang pag-aresto at nakahanda rin silang umaksyon kung kinakailangan. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Regional News. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Social Welfare and Development sa mga opisyal ng Cagayan Provincial Government hinggil sa gagawing interventions para matulungan ang mga magsasaka sa probinsya na apektado ng matinding tagtuyot. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pinatutulungan ng Pangulo ang mga magsasaka sa Cagayan na apektado na ang mga pananim at kabuhayan bunsod ng matinding init ng panahon. Sa ngayon ay pinag-uusapan na ng mga opisyal kung ano-ano mga serbisyo at programa ng DSWD ang available para maabutan ng financial assistance ang mga magsasaka sa Cagayan. Hataw Balita ngayon. Handa naman para sa darating na pasukan at maaari na rin magamit ng mga estudyante ang bagong school building sa Penaripad National High School sa lalawigan ng Quirino. Ang bagong gusali ay mayroong 2 malaking classroom at may hand washing area para sa health at hygiene ng mga estudyante. Mayroon din itong comfort rooms at ramp para sa mga estudyante na member ng Persons with Disability o PWD. Inaasahang matutugunan ng bagong school building ang dumaraming bilang ng mga mag-aaral sa lugar, lalo na at nalalapit na muli ang pasukan sa Hunyo. Hataw Balita ngayon. Isang sugatang kwago ang nasagip sa may palayan malapit sa barangay Lamlahak sa Lake Cebu, South Cotabato noong Martes, April 28. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o SARGEN, mayroong pasa ang kwago sa kanyang kaliwang pakpak. Hinala ng mga taga-DNR, maaring tinamaan ang ibon ng tirador ng mga bata na naglalaro malapit sa lugar kung saan nakita ang kwago. Agad namang ginamit ng mga taga-DNR ang nasabing ibon at ililipat sa Wildlife Rescue Center sa Sultan Kudarat para sa further assessment at specialized care. Hataw Balita ngayon. Napadpad sa dalampasigan sa barangay Batohonan, Sitio Ilo sa bayan ng Biga sa Cagayan ang isang patay na sperm whale. Hindi pa tukoy ng mga otoridad kung papaano napadpad doon ang dambuhalang sea creature. Kahapon nagsagawa na ng operasyon sa lugar ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR para masiguro ang maayos at wastong paghawak at disposal sa nasabing whale batay sa sinusunod na panuntunan. Nakikipag-ugnayan na rin ng BIFAR sa lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa lugar. Weather News. Samantala, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Maligayang araw ng mga manggagawa. Ito po ang ating latest weather update ngayong Friday, May 1, 2026. Alamin po muna natin ilan bang bagyo ang inaasahan natin ngayong buwan. Base po sa ating mga forecast, possible 1 o 2 bagyo ang pumasok sa ating PAR ngayong buwan ng Mayo. At ang susunod naman ng mga pangalan ng bagyo ay Kaloy at Domeng. Base naman sa ating climatological tropical cyclone tracks, yung mga bagyo sa Mayo ay usually nagre-recurve o hindi tumatama sa ating kapuluan at nagre-recurve na lamang. Meron din namang mga bagyo na dumadaan dito sa may Central Philippines at nagre-recurve at e-exit ng ating PAR. Ngunit ito po'y climatological TC tracks lamang.
Pumunta na po tayo sa magiging taya ng panahon ngayong araw. Patuloy pong umiiral itong easterlies o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko na magdadala ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Visayas and Mindanao area. But other parts of the country naman, inaasahan natin yung init at maalinsangang panahon buong maghapon. Although possible pa rin naman yung mga tsansa ng mga thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon, wala naman po tayong nakikita na bagong sama ng panahon sa loob at labas ng ating PAR. Ito po yung ating inaasahan na panahon dito po sa may Luzon area. Buong Luzon po, inaasahan natin yung mainit nga at maalinsangang panahon. Although, possible yung afternoon rain showers and thunderstorms. Pero yung mga pag-ulan na ito ay mga panandalian lamang. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas pa rin po sa may Tuguegarao, 26 to 37 degrees Celsius. Sumunod sa may Metro Manila, 22 to 35 hanggang 33 naman dito sa may Tagaytay at Salawag, hanggang 32 sa may Legazpi, habang dito naman po sa may Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Dumako po muna tayo dito sa may Palawan, Visayas at sa may Mindanao. Dulot nga po ng easterlies, ngayong araw magiging maulap dito po sa areas ng Zamboanga Peninsula, Basilan, sa may Northern Mindanao, Caraga, maging sa may Davao Oriental. So magdala po tayo ng mga payong dahil yung mga pag-ulan po na ito ay possible po light to moderate lamang at panandalian. Although yun nga po, in between dun sa mga pag-ulan na yun ay maaari po tayo makaranas ng mainit pa rin na panahon. Other parts po ng Visayas and Mindanao magiging maalinsangan at maaraw naman po. Generally fair weather conditions po tayo. Ngunit yun nga po magiging mainit, so magdala po tayo ng tubig at mga payong panangga po sa init ng araw, maging tubig po para po iwas sa dehydration. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po sa may Davao, 26 to 35 degrees Celsius. Sumunod po sa may Zamboanga, 25 to 34, hanggang 33 naman sa may Kalayaan Islands, Iloilo, at hanggang 32 naman po dito sa may Puerto Princesa, Cagayan de Oro, at hanggang 31 degrees Celsius sa may Cebu at sa may Tacloban. Ito po yung mga air temperature pa lamang o yung temperatura ng hangin, iba pa po yung heat index na may factor po yan ng halumigmig o yung moisture sa hangin. So kahapon po, April 30, nakapagtala po tayo ng 40 to 41 degrees na heat index sa Metro Manila. Habang yung pinakamataas natin, umabot po sa danger level 44 degrees Celsius sa may Iloilo City, Iloilo, maging dito sa may Dumangas, Iloilo. At ngayong araw naman po ang ating forecast, may 11 mga lugar po sa ating bansa ang makakaranas din ng danger level na heat index. Pinakamataas naman po sa may Dagupan City, Pangasinan 43 degrees Celsius, habang dito sa Metro Manila naman 40 degrees Celsius. So nasa extreme caution level pa rin po tayo dito sa Metro Manila. Kaya inaabisuhan nga po natin yung ating mga kababayan, magsuot po tayo ng light colored na mga damit at kung pwede po ay iwasan po natin magbabad sa init ng araw, lalong-lalo na in between 10 a.m. to 4 p.m. dahil yun po yung oras na napakainit po sa labas. At kung maaari din po ay yung mga extreme caution level na category po kasi maaari po itong magdulot ng mga heat exhaustion at heat cramps, and also possible din po yung heat stroke kung magbabad pa tayo sa init ng araw. So hanggang maaari nga po, especially sa ating mga senior citizens at dun sa mga merong mga comorbidities ay iwas-iwas na lamang po tayo na lumabas-lubas ngayong araw. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong gale warning sa ngayon, kaya't malaya naman po makakapagdayag yung ating mga kababayan. Dito sa Metro Manila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:34 a.m. at lulubog naman mamayang 6:13 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita Ngayon! Samantala, parehatid sa atin ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin nasa Balintawak Market ngayon si Joy Rabina live. Live report.
Good morning, Joy. Magkano ba ngayon ang bentahan ng mga gulay dyan sa Balintawak Market? Magandang Friday, Bernard. Ngayon ay live tayo mula dito sa Balintawak Market, Quezon City. At kasalukuyang nasa pwesto tayo ng Farm Gate Market. At ayon sa napagdanungan natin dito ay sumadsad pababa ang presyo ng gulay. Ngunit sa iba naman na pwesto ay tumaas ang presyo ng gulay. At para naman sa mga naghahanap ng pangbaon na masustansya na magaan sa bulsa, umaabot ng 40 pesos hanggang 250 pesos ang bawat kilo ng kamatis. Samantala, nasa 50 pesos per kilo ang sibuyas. Nasa 60 pesos hanggang 120 pesos ang kada kilo ng bawang. At nasa 60 pesos naman ang kada kilo ng labanos. 80 pesos naman ang kada kilo ng labanos. At nasa 50 ang bawat kilo ng okra. Umaabot na 50 pesos din ang kada kilo ng repolyo. Habang nasa 30 pesos hanggang 35 pesos naman ang bawat kilo ng talong. Para naman sa mga manggagawa na pinipiling maging light ang kainan para sa iwas antok na trabaho, heto na ang ating sariwang huli. Nasa 190 pesos ang bawat kilo ng bangus, habang nasa 130 pesos ang kada kilo ng tilapia. Umaabot naman sa 280 pesos ang galunggong, samantala nasa 160 pesos ang tamban. Sa pork section naman tayo, umaabot ng 290 pesos ang kada kilo ng laman, habang nasa 260 pesos ang bawat kilo ng buto. Ang pork asim naman, pork pige at pork chop ay parehong nagkakahalaga ng 320 pesos. Samantala, nasa 335 pesos ang bawat kilo ng liempo. At syempre, sa mga bata na mahilig sa prito, heto na ang poultry prices natin. Nasa 165 pesos ang kada kilo ng quarter legs. Samantala, nasa 138 pesos hanggang 140 pesos ang whole dressed chicken. Bago po ang lahat, taos-puso po tayo nagpapasalamat sa mga vendors na 24/7 ang kayod para lang sa supply ng pagkain po dito. At syempre, salamat po sa MCGI, Mothers at Marshalls na tumulong po sa ating coverage po ngayon para sa kaayusan. Maraming salamat po. Balik po sa inyo sa studio. Kasi magluluto kasi ako, Joy, ng kinamatisang galunggong eh. Pero parang nabigla ako, parang nabanggit mo yata kanina 250. Magkano ba presyohan uli ng per kilo ng kamatis, Joy? Sa per kilo po ng kamatis, ilan po sa mga napagtanungan natin dito sa Farm Gate ay umaabot po ng 50 pesos hanggang 250 pesos. Samantala po, ang iba naman po ay, yun po, umaabot po na pumapalo ang presyo po dahil daw po depende daw po sa season. Ayon po sa ilan sa mga nagtitinda po dito. Paki-clear mo nga, Joy. 50 to 200 per kilo? Baka isang sako yung yung 200. Okay, per kaing. O, per kaing. Baka yun yung presyohan yan, Joy. Pero po, nagtanong po tayo ngayon, kasalukuyan po tayo nagtanong kanina na meron po sa kanila, nagtitinda po dito na sumadsad pababa ang presyo ng kamatis po. Okay. So nasa between 50. Siguro yung 200 sa isang yung kaing na merong 4 na kilo ng kamatis. Kasi mura ngayon yung kamatis. Lalo na, Balintawak yan. Merong mga nagbebenta niyan, supot-supot na eh. Ayan. Maraming salamat, Joy Rabina, at sa mga kasama mo dyan sa Balintawak Market sa Quezon City. Ayan, mura yung kamatis. Mura yung kamatis. Kasi magluluto ako mamaya eh. Anong luto? Kinamatisang galunggong. Masarap yun eh. Pag maraming kamatis. Ipiprito mo muna yung galunggong. Tapos saka mo, parang lalagyan mo ng kamatis, sibuyas, itlog. Ang dami ko natutukla sa luto dito. Patalo na yun. Sarap yun. Lagyan ng sili. Tapos sabayan mo pa ng sinangag. Yan. So abangan natin sa Lunes. Si Christian. Ayan, si Christian daw magdadala ng adobong manok sa Lunes. Tsaka kamatis. Hintay namin yun. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Josue Kapitulo 1, talatang 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Kaya, Christian,
dapat seryoso ka dyan sa adobong manok na. Matagal na yan. Nito, sa linggo na natin pinag-uusapan niya. Natagdagan pa sa Lunes. May kamatis pa. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, unang araw sa buwan ng Mayo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernardadis. Wala nang bate? Ayan. May 1 minuto pa yata. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng bumate. Ayan, sa aming Sabbath anniversary ni Brad Jesse Malana. Ayan, maraming salamat po sa Diyos. Again, happy Sabbath. Again. Happy Sabbath. Kaya sa Lunes, si Christian. Oo, sa Lunes yung adobong manok nito. John, ang ating thank you. Rap, thank you. Carl, and of course, si Well. Kasama natin hindi pa si Piolo, si Rasis na. Maraming salamat po sa 2 oras niyong pagtutok sa ating balitaan ngayong umaga. Muli niyo po kaming samahan sa Lunes para sa mga mahataong na balita. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito si UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, si Bishop Publico ang aming pinahalagahan. Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.